Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Bagong mga nakapagparehistro sa Comelec digdi sa Laog Canaga puminakol na sa 12,000. Sa tuya pang pamayukan barata sa lado lokal, matitibay na mga parakawat kan Team Camaradisura Rider nagdara ni mga medalya ang mga atleta kan Team Camsor sa water sports sa complex na pinagkibo sa Quirino Invitational Wakeboarding Competition dumanda sa parte kan Quirino. Mayupa ka na mga barata sa lado lokal. Kasuriko 3 dyan sa Rinconada area nag-uutang ninda milyones pesos alagad palpak ana sa inda mismong itinataong serbisyo sunod-sunod na brownout na matian sigun ki Congressman Elre Villafuerte kanda Camaradisur. Sa iba pa nga detalyes o pamayukan na mga barata sa lado lokal, presyo ka na uriga lauman pa na malangkaw padaangon niya na napapaabuton ang piyesta. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, 52 anyos na lalaki arestado uli mada kan takuton kani an sarong minor de edad gamit an sa iyang badil. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata, marahay na aga sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Tulong mga water lorries na piga pasublikan Manila Water Foundation na yaon ngunyan digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Ini ang pinagkumpirmar ni Chapi de la Cruz na nag-abot digdi sa Metropolitan na Naga Water District MNWD anda tulong water lorries na piga pasubli kan Manila Water Foundation anda nasambit na nga tulong lorries ada sinasabing makakatabang sa pagtaunin na supply nin tubig sa pagrasyon kani sa nagkapirang mga barangay sa laog kan Siyudad Canaga na intero na nagaagrangay ninuli man kan krisis ngunyan sa supply kan na tubig magagamit ini ngunyan na panahon kan na piyesta digdi sa laog kan na Siyudad kan na Naga anda Naga City Government mayo man nin ginibong aksyon na tangani man na makapagtao nin kadagdagan ng mga lori digdi sa laog kan na Siyudad Canaga tanganing iyo ana magrasyon kan kinakaipuan na tubig kan mga constituentes na apektado kanda mayong bulos na tubig digdi sa laog kan Naga. Apueray di nakatalaan man liwat na magbalik ana Manila Water Foundation sa laog kan Siyudad Canaga sa pagpapadagos kan pagtabang ninda sa MNWD. Initangani manda na maresolberan ang krisis sa tubig asin manda mapasairaron pa sa mga personalis kan MNWD sa lado kan na training and kawaranda ni na supply nin tubig sa nagkapirang mga lugar sa laog kan Naga haloy ng pinagaagrangay mala tadigdiya binatikos na ka nagkapirang mga constituentes o mga barangay ang liderato kan City Hall huli man kan kawaranin aksyon tanganing maresolberan asin tabangan ang MNWD.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Aumento sa presyo kan orega laumanda ngunya na panahon kan piyesta. Alangkaw na naman liwat ang demand kan na karne sa piyesta kaya lauma naman daa kana mga taganaga ang dagdag na presyo sa karne. Urog naman taday naman iniya mawawara sa mga piga ahanda ngunya na kapiestahan. Madagdag ninda 10 sagud ng 20 pesos ang kilo kan na presyo kan na karning oreg na mababakal sa laog mismo kan merkado publiko. Kay ba na dyan ana paghandal ka na mga konsumidor sa paglangkaw kan presyo kan oreg urog naman ayaon man anuma ka na ASF alagad pigshare man kan City Veterinary Office asin man kan abatwa na ini ana maagi man sa tultol na proseso an pagmonitor kan kalidad kan karne para day maglakop an helang kan oreg sa laog kan syudad Kanaga. Sangunyan ligtas pa mandaan mga karne asin lauman an posibleng paghiro pa kan presyo kan karning oreg sa merkado publiko kan syudad Kanaga. Nagpapako na nin 105 o nagpapako na nin 350 pesos an presyo kan karning oreg sa laog kan syudad nin Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sponsorship para sa Piña Francia Festival nag-abot na sa 8 milyones pesos. Tiba na. Boyet Paderes sa detalye. Haros nag-abot na sa 8 million pesos ang cash as in-kind sponsorship sa Piña Francia Festival 2024. Inialipig eras na impormasyon ni Alin Riondanda, Chief Cad City Event Protocol and Public Information Office. Sigon igdi, kulang talaga pinagtagamang 16 million pesos kaya dakulang tabang ang mga sponsors. 3.2 million ang cash sponsors ang labi sa 1 milyon igdi na ibayad na sa Treasurer's Office. Mantang ang in-kind nag-abot sa 4.7 million pesos ang cash para sa mga gastuson kan syudad. Halimbawa sa logistics asin mga personal nag-overtime arog ka na sa garbage collection asin iba pa an in-kind sponsorship para man sa accommodation, venues, mga pasublit attend asin iba pa sigun kay Riondanda o Riondanga importante ang transparency para aram kan publiko ang dalagan kan kwarta bako lang taganaga huli sa an Piña Francia an panrehiyong fiesta. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Biglaan na nagkaigwanin na pagba duman sa parte mismo kanda barangay kanda Mubo sa probinsya kanda Masbati kanda Sudma. Yan inuli manda bunga kanda Padagos asin matinding bagunas kan uranda kasabay kanda pagtaas kanda dagat o ang pinagapod na high tide na namatian sa sarong barangay duman sa Mubo Masbati bandang alas 10 na pagkaagakan Sudma. Marikas na nagalangkaw ang tubig dagat sa barangay kanda nasunduan na Mubo Masbati. Ini ang naging kausa kan paglubog sa nagkapirang karungan asin na pagkaanod kan sarong aki na naging kausa kan pagkakagadan kanihuli kan nalunod tulos man na nagresponde ang grupo kan MDRRMO asin na Coast Guard duman sa Mubo tanganing digdiya sa kwato na anasambit ng biktima asin sa presente ini yaon sa parte mismo kanda nasabing hospital alagad ini pinagsasabing binawian in buhay napagaraman asin na pagirumdum kanda opisina kanda MDRRMO sa gabus na mag-ingat asin maging alerto kung in kaso may raot nin panahon. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, price praise sa Naga City, higot na pinagbabantayan mo niyan. Darrell Banyas sa detalye. Nakabantay mo niyan ang lokal na gobyerno kan Naga sa ipinapotob na price increase sa mga prime commodities arog kan mga dilata,
kape, asukar, bagas sa silipa pang mga pangaipo aral daw sa lindung kan state of calamity ninuli sa naging epekto kan bagyong Enteng igdi sa syudad. Sigon sa opisina kan Consumer Protection sa Konseho Canaga, sinabi na kung ano ang presyo kan mga barakalon, inidain na dapat maghiro, mayong dagdag, umayong ina, asin an pigbabantayan kan monitoring team ninda kung nasusunod. Katabang ninda sa pagbantay, iyo ang mga personahes kan Department of Trade and Industry. Kasudma, nagpaluwas na ang City Agriculture Office kan sa indang mga dapat na presyo sa mga agricultural products, arog kan karne, asin mga gulayon, na iyo ang susunodon mientras na nasa lindung pa kan state of calamity ang syudad ni Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mantang nagraranina ad pagpasukan na rehistrasyon sa Comelec. Nagpayag ang Comelec Naga na nakapagparehistro na sindanin na aabuton sa 12,000 na mga baguhan na mga registrar sa laog mismo kan Siyudad Canaga. Pirang aldaw na kaya sana antes na matapos ang pagpaparehistro kan mga botante sa laog kan Siyudad Canaga. Kung minakol na sa 12,000 ang nakapagparehistro nin mga baguhan sa Comelec Naga sa mga botantes. Sigun sa Comelec Naga, kabali na sa mga nagparehistro ang mga nagpa-reactivate, mga nagrelipat nin istaran, asin ang mga baguhan ng mga botante para man sa NLA, National Local Election 2025. Basado kay Abogado Mike Hulya, iniingkaminarman na ang iba pa na dai pa nakakapagparehistro na magparehistro na nin amay para daiman sinda makipagsusuan sa opisina kan Comelec sa uring aldaw kan pagpaparehistro kan mga botante. Nilalauman pa ni Hulya na didikit na sana ang maparehistro sa uring aldaw kan pagpaparehistro kan mga botante urog naman tanalibot naman kan Comelec Naga ang mga barangay sa laog kan syudad sa saindang pagpaparehistro sa mga botante sa ginibo nindang satellite registration. Dagdag pa na pagirumdum sa publiko na daida malawig pa ang pagpaparehistro o daina magkakaigwa pa nin extension kan registration kaya pig-iing kaminar ang mga kwalipikadong botante sa laog Canaga na magruso na asinda magparehistro na mantang amay pa. Ta iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, validation asin on-site inspection kan mga taga DILG dyan sa Banuan kan Libmanan, Camarines Sur, parte kan munisipyo para man sa SGLG Award naging positibo sa laog kan Banuan. Mike Gravito sa detalye. Ipinagpahayag na Alcalde Jazz Camara kan Banuan ni Libanan, Camarines Sur matapos ang naging validation asinman inspection kan mga taga Department of Interior and Local Government na naging bisita kan munisipyo kan uminaging aldaw. Sinabi kan Alcalde na nag-excess o inabot kan lokal na gobyerno ang 10 mga parameters kan Banuan ni Libanan tanganing sinda ang makaresibi kang SGLG o ang Seal of Local Good Governance. After po kang validation and site and inspection po, nagkagawa po kami except conference and both ko na pong i-announce na excess po, beyond expectation ang performance po base sa validating team ang ginibo po sa Banuan ng Libmanan. So, parte kanaging mga pahayag kan Alkalde kan Banuan ni Libmanan, Camarines Sur dapit sa SGLG Award na pwedeng makuha kan sa indang munisipyo. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, liwat na ipinailing kan Team Kamsor CSW si rider nasinda ang pinakamaurag asin na matibay nagpuli nin medalya ang mga atleta kan Team Kamsor Water Sports Complex sa ginibo sa Quirino Invitational Wakeboarding Competition sa Quirino Water Sports Complex sa Caburugis kana nagtalikod na September 8.
Kampyona sa kategoryang under 29 men's as in open men's si Maka Daniel Paladin. Nag-first runner-up naman si Mark Brusas. Nanginot man sa kategorya kan veteran sa main si Phil Nacario. Sa master men's si Sunil Chandumal. Water skates open men's si JP Canuto. Asin nag-ikadua si Jayan Alberto. Daiman nagpahuri ang mga kababaihan na hali sa probinsya kan Camarines Sur gikan sa kategorya kan Master Ladies week skate open ladies as in under 15 women's na sinda Shane Sacramento, Karina Santos as in Craya Nubilo na gabus nakakuha ka na first runner-up sa kanya-kanyang mga kategorya. Nakatalaan naman na magkawat ang mga nangganang atleta sa National Wakeboard Competition sa maabot na pitsa 27 sa kudang 28 kan bulan nin Septembre. Kaiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. 4 na persona dakop sa illegal na sugal sa siyudad kan Naga. Buso ka Isminda sa detalye. Dakop ang 4 na persona kan ini palibutan kan mga autoridad na nagasusugal ni Caray Cruz. Nangyari ini alas 6:34 nin pagkahapon kasugma dyan sa Zona 4 Barangay Triangulo Naga City na konsen sa rong text sa cellphone ang naresibikan na substation na konsen na ini ang sarong nagmarites ang nag-usip sa PNP. Tulos man na pinagasakyada ang lugar asin ang 4 dahil nakapalaga kan ini paliputan kan mga autoridad sa indang pinagsusugalan na mga nagkadarakop may alias na Joel, 31 anyos soltero, sarong delivery boy. Sarong may alias na Jonathan, 24 anyos soltero, sarong laborera. Sarong may alias na Jim, 27 anyos soltero, sarong parapadyak. Mantang ang ikapat si Mario, 29 anyos soltero, sarong manaparapadyak. Ang mga ini ang gabos sa iyaw ngunyan o gabos ini residente kan Tabuco Naga City asin iyaw nini sa kustudiya kan substation number 5. Pinaginutan na ni Police Major Nolan Rumubio, Station Commander, ang pagsakyada sa lugar na kung saan in flagrante delicto o caught in the act na inabutan ang mga ini na nagsusugal ni na Caray Cruz na na-recover ang tulong pidasong coins na ginagamit na sa pagpaulanto. Mantang na-recover man ang kwartang kantidad 1,952 na iba-ibang denomination na taya kan mga ini. Ang mga nagkadarakopyan ngayon sa kustudiya kan PNP sa substation number 5 kan Naga City PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmeda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakula ang piguutang kan kaso rekutri sa National Electrification Administration o NIA. Alagad anda pagbayad ipinapasa sa mga kanmanimento sa mga miyembros konsumidor sa paagiman ka na rate adjustment. Alagad daima na naggagayon o nagmamaray ang serbisyo palpak uli ka na sunod-sunod na mga brownout. Piga gigibo ko ta na kanda pamilya Villapuerte sa paagininda Congressman na Elre Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte, asinman Congressman Migs Villapuerte na mapakaray ana serbisyo kan kuryente asin nababanga taripa sa paagiman kan pagtulod kan Bicol Light Power. Alagad ini an padagos na pinagkukontra kan manemento kan kaso rekutres asin ang grupo ninda Alcisio nangani man na day makaoperara ang nasambit ng ibubugtak na matao ni nadakulang serbisyo sa kuryente sa rason na gusto sa ng immonopoliya kan kaso rekutres asin makapagbuot kung perang taripa ang sindang ipapasa sa parte mismo kan mga konsumidor. Oya, ana pahayag na yan ni Congressman Elre Villapuerte kan Camarines Sur. Hindi lang yun, nangungutang sila, pinapabayad nila dyan sa sa consumer.
laki ng utang, tapos inefficient, palpak, higing brownout, tapos pataas ang kuryente. Kalokohan dapat mag-isa lahat ng mga inwelto dyan. Pinapahirapan nila mga tao. Kita mo, nung inipinahin natin yung Bicol Light, wala silang ginawa, lalo na yan si Alatisio, kundi manira. So ngayon, nagalit na ang tao sa mga ginagawa nila, ano naman ang masasabi nila. So patunay kami, ginagawa namin ng tama, sila puro kabalastugan ng ginagawa nila. Mientras tanto, patunay sa naman na epektibo asin nagigibonin sala ang manimento kan kaso Rico 3 sa pagtaunin dugang na taripa sa kuryente sa mga miyembros konsumidor. Ini mayo nin permiso o pagtugot na nagigikan sa Energy Regulatory Commission o ERC. Arog kan ginibong niyan kan kaso Rico 3 na haros sa triple na ang idinagdag na taripa nin kuryente sigun kay Congressman Elry. Bako kuta na nadagdag o bago kuta na nagdagdag nin singila sa kuryente anda maneamento dapat ini approve asin na tinutugutan kan ERC. Kay puan subuot ang pag-file kan TRO asin na pagsampa nin kaso sa ombudsman laban sa nasambit ng kooperatiba. Pig-aadalan man ngunyan kan kampo ninda Congressman Elry na makansila ang franchise kan kaso Rico 3 olita sa pagbalga kan na franchise permit ang ginibo kan kaso Rico 3 na pagpalangkaw kan taripa mayo nin permiso o kasuguan sa lado kan ERC. Uya si Congressman Elry Villapuerte. Ulit pong nangyari sa Rico 2, mapatunay na talagang inepektibo sinda, nagigibo sinda mga sala, tanganing magtatag ng mga rates na hindi naman authorized ng ERC. No? Bago ka magtatat ng rates sa kuryente, kailangan po ng ERC, ito hindi po tinas nila. Kita mo, yung ina-apply po natin yung Bicol Light, sila nang tataas na yung kuryente. Samantalang sila, alam naman nila, hindi pwedeng tumaas ang kuryente na rate hanggang walang approval ng ERC. Tama po ba? So, yung bati ko sila sa Bicol Light na tataas ng kuryente, hindi po totoo yun dahil lahat po yan dadaan sa ERC. Ang nangyari po ngayon, sila nagtaas ng kuryente without prior approval ng ERC. So, ang dapat gawin dyan, inot, pahin po yan through filing ng TRO. Ikadawa, filing ng ombudsman kay Sinda, ang aning makasuhan, makulong ang mga involved dyan. Pangatlo, nag-aaralan na natin, hinihingi na natin yung additional evidence para makansila ng franchise na yan. Kasi yung final, yung Bicol Light, gusto sana natin magkaroon ng competition sa Soreco na Alpac 3. Ngayon, dapat kansila ng franchise yan dahil violations ng franchise agreement yan. Hindi ka pwede magtaas ng kuryente, walang prior approval sa ERC. So yan po ang tatlong hakbang na gagawin. May proseso yan, medyo dadaan sa due process yan, pero ang pinakamabilis na TRO, pahinto na po ng korte yan kasi apektado na po ang consumer. Yan po ang inot na dapat ibuhon. Si Congressman Elry Villapuerte kanda 2nd District Camarines Sur. Mientras tanto, pinaimutikan man ni Congressman Elry Villapuerte ang mga subuot kaputikan na pahayag kan sindang mga kalaban sa politika digdi sa laog kan Camarines Sur. Nahihiling subuot ang tabang kan serbisyong kafuerte uli tama eleksyon na sabi kan mga kalaban alagad diyan higot na pinagpapaimutikan ni Congressman Elry Villapuerte. Ang sabi ni Congressman Elry, may eleksyon o Mayo, yaon ang pagtabang asin serbisyong kapuerte. Dagos ang sindang tabang sa mga PWDs, senior citizen sa paaginin pagdul nin mga wheelchair, boreal assistance, scholarship, educational financial assistance, medical asidman maintenance drug, kan mga senior citizen for peace program, fishing net, pajak, livelihood assistance, na padagos and pagtaunin suporta sa paagiman nin cash asin man ada mga sewing machine o mga makina na nagagamit sa pagtahi nin mga uniforme asin iba pang gubing. Ana tabang na ini sa serbisyong kapuerte anday kayang gibun asin tapatan kan sa indang kalaban sa politika. Nangurog na ang pamilya Puente Villa dyan sa partido area. Uya si Congressman Elry Villapuerte. Well, hindi naman yan totoo. Alam naman ng tao dahil
ginagawa naman po ng Kapwerte yan kahit walang eleksyon. No? Last year, ginigibo yan bago mag-eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, baka na natapos ang eleksyon ng 2022, nakita mo naman tuloy-tuloy ang pagtaon ng wheelchair, burial assistance, tuloy-tuloy ang pagtaon ng scholarship, yung medical van, tuloy-tuloy nananaw ng mga monthly maintenance drugs sa mga senior citizens, sa mga buntis, may programa sa buntis, may programa sa senior citizen. Nananaw kita ng mga fishing net at parauma, nananaw kita ng padyak, dagos-dagos ang pagtaon ng livelihood assistance, cash, dagos-dagos ang pagtaon ng mga sewing machine. So ano po yan, ang mga nagtatanam kayan, mayos na ng natatao. So ang hapot ko dyan sa mga kagrupo ni Bukag Jr., ano man ang pangtapat din sa Kapwerte, diba? Imbis na nangraraot sinda, dapat tapatan nila o dagdagan nila. So mayo sindang mayo po sindang talagang sinceridad, dedikasyon na mag-service. Ang katotohanan, ang balyo ang nagigibo kaya, hilingan mo kami, all year round nananaon ng bagas, 5 kilos, ang iba 10 kilos. Sa balyo, 1.5 kilos, 10 years ago, 1.5 kilos, ngunyan, 1.5 kilos pa rin. Ikumpara ninda yung bagas sa tinatao po namin sa pakas ninda, kami mabango, mahamot, masiram, sa balyo, hilingon mo. So, at least siguro, ngunyan pa sana naaraman na ng taong komparasyon. Kami, probadong serbisyo sa kapos na panahon. Tanganing mamatian kan mga tagaduman sa partido area ang tunay na serbisyo. Nakiulay ngunyan si Congressman Elry Villapuerte, natawanin tsansa o pagkakataon si Marco Gumabauwak bilang congressman. Pigsabi ni Congressman Elry na pariyo man sinda congressman ninda Congressman Migs Villapuerte, Congressman Horibata, alagad dakul na mga benepisyo asin mga programa an sa indang nadadara sa indang kanya-kanyang mga distrito kumpara sa partido area na ang Congressman iyo si Arne Puentevilla na dai subuot na ihiling urog na ngunya na kinakaipuan siya asin kinakaipuanan sa iyang presensya para tabangan ang mga taga-partido matapos na magsapo nin baha ana banwaanda asin man an barangay duman sa partido area uli man kan bagyong inting asin habagat na tuminama kan mga nakalis na aldaw. Uya si Congressman Elry Villapuerte. At ako nakikiulingan sa partido na tawanan din ang tsansa na magservisyo si Marco Gumaba bilang congressman, tanganing mamatian man ang tuloy na serbisyo. Ako po congressman, si Congressman Mix, congressman, si Congressman Hori, congressman. Ano mas takol kaming natataong mga proyekto, programa sa mga distrito namin kumpara sa partido. Na kung hapoton mo, nasa yung kasi Congressman Arne Puentevilla sa mga panahon ng araw po niyan. Mayo ko na babaritaan na ginigibo niya. No? Kung ikaw man siyang kinataw, kulang, pili. Ang tupad dapat 5,000 sa partido, binabawasan. Ang scholarship, wala pang 2,000 ta tinatao. Ang bagas, 1.5 kilo. So, ang serbisyo ninda ay talagang kulang. Abusado ang inaabuso mga tao. So, dapat para sa kuya, magising na po ang mga partido. Ang grupo ninda, payaman ng payaman, pasiram ng pasiram. Samantaang tao, difícil ang kabuhayan. Grabing komparasyon. Nakakadismaya asin na nakakapaghinayang ulitaan partido area iyo ang pinakamagayon na lugar sa laog kan Camarines Sur. Alaga dini napapabayaan kan mga opisyal asin man kan sa indang congressman na si Arne Puentevilla. Kaya daisubuot nag-aasin sumunyan ang partido. Dakula na mga lugar sa partido area antius ang mga tao. Arog na sanakan karamuan, presentasyon da si Roma Tigawon kung sa intaga dyan mismo ang pamilya Puentevilla alagad da nag-aasinso. Ngunyan nanunuga na naman ng libreng kontador kung sa ginagamit man ini kan nakalis na eleksyon alagad bako palan subuot nin libre nin huli tapakatapos kan eleksyon pinapabayadan man giraray sa parte kan mga constituentes. Uya pa si Congressman Elry Villapuerte. Partido ang pinakamagayon na lugar pero dako lang mga tiyo sa mga coastal areas. Mahilingon mo ang mga highest rate of poverty sa Karamoan, sa presentasyon, sa Siruma. So maski nga ni sa Tiguan, grabe ang problema na kung tagad dyan ba kasi na din nag-aasenso. So sa kabos nagtatanong, sana gumising na pa kayo.
Anong gigibonin tango niyan? Libreng kontador na naman. Aram naman ng mga tao, ginamit niyan tuwang eleksyon, libreng kontador da, pagkatapos ka ng eleksyon, pinapabayad. So, sa grupo ninda ang nangloloko ng tao, aram ng tao yan. So, dapat talaga wag nang tugutan na mangloko sinda. Hindi na naman eleksyon, sigurado mga ngako, libreng kontador, pero tayo man libre. Mananaos at kalahating kilo ng bagas na tayo nasusupo. So, yan ang kasibagan dyan. Kami, malinaw po kami nagsiservisyo sa kabos na panahon at nagdadagdag na gagayon ng serbisyo. Sa pagduhol nin tabang dahil namumulitika asin mayo nin pinipili ang pamilya Villafuerte sa pagtaon nin tabang basta kinakaipuan tinatabangan. Mantang sa pamilya Puente Villa 5,000 sana and pinakahalangkaw na tabang na itinatao sa mga constituentes. Harayo na maray kumpara sa mga Villafuerte kan nakalisa ng simana sarong pamilya tinawanin 80,000 pesos kan sa indang tabang dyan sa sarong pamilya sa Banwaan kan Tigawon Camarines Sur kung sain yaon dyan nag-i-star ang pamilya kan na mga Puente Villa. Pero ang pamilya Villafuerte kapag nagdulok sa sainda tulos na tinatabangan. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Ibin mo taga-tigaan mismo, kababayan nila, bibigyan 2,000. Kami, 1 click, 87,000. Di kami nagtutuwa-tuwa. Dalang serbisyong kapuerte, ang aming pamilya, basta kailangan, di kami namumulitika. Pero ang pakiusap ko naman sa kanila, pag panahon ng politika at eleksyon, piliin naman ng mga taga-paratito, ang mga taong tunay na nagtatabang, tunay na nagsiservisyo. Ikaw ang teacher nag-rani sa kuya, 8 years na rin siyang pinapangakuan ni congressman dyan, na para maging teacher. Samantalang kami, wala pang 2 linggo na pakiusapan ko on DepEd, qualified naman, naging teacher na. Siging itik, ang botante raw ng pamilya nila 50. Sabi ko, whether 50 ang botante mo, usar-usa na, basta qualified ka, i-endorso ka namin, tatabangan ka. So yan po ang mga nangyayari dyan. Ikuhaman dyan, supportadores na nakasuhan, nakakulong na, pinangakuan ang bibigyan ng abogado, tatabangan, ilang taon, di man tinatabangan, kan dyan sa mga taga-abo. So, nagrani sa kuya, taga si Roma, binigyan natin ng abogado, kami nagbayad, tinatabangan. So, araw kaya, basta nangangaipuan, tinatabangan po natin yan. Hindi kami nagtutuwa-tuwa. Sa Balyo, pinipili, papahalo-haloy pa, pabalik-balik, papasahod. Kaya nga ni, President nagagana sa Villafuerte. Pero ako, pakiuli ko, pagkanaunin kasi Marco Cumabaw, tul-tul na tao yan, maray ang gigibuon yan. Sana magkaigwan ng tunay na pagbabago sa partido. Kasi kung Mayo, tulong taon na naman, problema, puro pangako, ang kawawa po ang mga taga-partido. So, kung pakiuli ko lang po, tabangan si Marco Cumabaw dyan, 3 taon lang, mamamatihanin ang tunay na serbisyo at katabangan. Anas sa naman na kaputikan ang mga paluwas asin pahayag kan mga kalaban sa politika kan pamilya Villafuerte. Urog na kan grupo kan Timuan sa laog kan Camarines Sur. Saro sa napangaranan ni Congressman Elry Villafuerte na puro subot kaputikan iyo ang sarong nagngangaran na JJ na nagdalagan bilang vice gobernador alagad na daog dyan sa Lagunoy. 400 mayor ang dating mayor na si Jun Pilapil an agum kani an ina kan agum kani asin an pang-apat iyo da si JJ. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Ano mo naman ang mga paluwas kanya ng mga kalaban, puro kaputikan. Lalo na yan si JJ. Puro kaputikan nagluluwas sa bibig niyan. Hambog ba yan si JJ? Nagtalagang vice governor daw. So, din ako para tubod dyan, ang daming kalukuhan ng Pilapil sa Lagunoy. Ang sinasabi nga dyan sa Lagunoy, ang mayor da 4. Yung dating mayor na si Jun Pilapil, yung agum niya, yung agum nanay ng mayor, yung mayor, pangatlo, yan si JJ pang-4. So, ang katotohanan, si Blanday nakakasundo, kundi sa yung maribay na mayor. Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District, Camarines Sur. Mga tugang iyanan kaktiripunan kan mga bareta alas 7. Sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalus kan sa pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta bareta
sigurado. BBS, basta bareta, sigurado.